Noong Hulyo 16, 1990, lumindol ang bagyo. Bumagsak ang mga gusali. Libo-libo ang nabaon sa rubble. Pero may isang bagay na hindi masyado pinag-uusapan tungkol sa mga rescue operation noon. Sa mga opisyal na ulat ng Red Cross at Office of Civil Defense, may mga testimonya mula sa iba't ibang rescue team. Magkakaibang grupo, magkakaibang lokasyon, pero iisang kwento. May mga boses na nanggagaling sa imposibleng direksyon. May mga figura na tumuturo sa dako ng nakabaon, tapos biglang wala na. Hindi nawawala ng dahan-dahan. Biglang wala lang. At sa bawat beses na sinundan ng mga rescuer ang boses o figura na iyon, may buhay silang natagpuan. Hindi multo ng patay ang kanilang nakita. Posible. Pero bakit palagi itong nawawala pagdating sa tao? Parang hindi sila para sa mga rescuer. Parang para sila sa mga nabaon. Ang tanong na hindi nasasagot ng mga ulat ay ito. Pagkatapos ng lahat, paano matutulog ng isang rescuer na alam niyang hindi siya nag-iisa sa rubble nun?